Patay na, patay na. Kailangan nang umalis dito. Sumpa. Bakit ang bilis nilang dumating? Huminto ka. Habulin mo siya. May labasan doon. Labanan na natin. Itong batang hamak. Mukhang nakaligtas muna tayo sa isang peligro. Sa wakas ay nagtagumpay din tayo. Kailangan kong kumilos agad. Ano? Hindi ako pwedeng magka-aksidente dito. Hangal na tao. Sila pa ang makikipagsabuatan sa bangko ng impyerno. Maging pagkain ako ng dugo mo, mabait. Nakakainis. Ako si Chen Miu. Sa kakaibang mundong ito, nakaligtas ako sa loob ng 5 taon. Palaging maingat at nagtatago. Ngunit sa huli, napilitang harapin ang panganib. Ang mga panganib ay kasing sakim ng tao. Upang makaalis sa buhay na nakakulong, kakadesidido ko lang na magnakaw dito. Ngunit hindi ko inasahan na matatalo ako ng halimaw na ito. Hindi ako makapaniwala. Talagang hindi ako makapaniwala. Tama nga ako. Nabalik ako sa oras nang dumating ang kakaibang katapusan ng mundo. Yung mga araw na ginugugol sa takot. Kailangan ko na namang pagdaanan ito mula sa simula. Alaynan. Ito ba ay espasyo na singsing? Ibig sabihin, lahat ng mga kapalpakan ay nandito pa. Mukhang sa buhay na ito. Sa wakas makakagawa ako ng malaking bagay. Kung hindi ako nagkakamali. Sa oras na ito, ang unang kakaibang pangyayari sa Jiangsheng ay mangyayari sa ating paaralan. Pakitandaan. Kakaibang misyon. Magsisimula na ang midnight dinner. Ikaw ay napili upang maging tagapaglingkod ng midnight dinner. Dumating ka bago mag-12:00 sa lugar ng misyon. Ano yun? Is it a strange mission? Wag na. Tumakbo na. Tulong. Ayaw kong mamatay. Pwede bang hindi na lang pumunta? Ah. Pinapayuhan kitang sumunod na lang sa mga patakaran. Walang silbi ang takot. Kahit na mapanganib pumasok sa kakaibang sitwasyon, mayroon pang pag-asa. Kung mahuhuli ka, diretsong mapapawalang sala ka. Ano ito? Shenmue, natatakot siya. Kailangan mong protektahan siya. Anong ibig mong sabihin ito? Sino ka? Huwag kang makialam. Talagang maglakas loob kang gawin ito sa akin. Tumahimik ka.
Ayaw ng mga bisita ngayon ng magulo. Ako ang manager ng Midnight Food Court. At kayo ang mga tagapangasiwa nito. Kung gusto mong mabuhay, makinig ka ng maayos. Bilang isang nakaranas ng nakaraang buhay, alam ko ng mabuti na mas mabagsik ang mga patakaran dito kaysa sa labas. May 3 patakaran dito. Ang mga dumadayo rito ay mga kagalang-galang na bisita. Lahat ng kawani ay dapat. Walang kondisyon na tuparin ang mga kahilingan ng bisita. Kabilang na ako. Bawal sirain ang mga gamit sa kantina. Kung hindi ay paparusahan. Bawal umalis sa kantina sa oras ng trabaho. Ngayon, lahat kayo, halika na at magtrabaho. Mahal na bisita. Pasensya na sa paghihintay. Bakit nag-aaksaya ng oras? Hindi ba't dapat kayong dumating agad? Ah! Ah! Tumahimik kayo. Nakaabala ka sa akin. Ipadala sa kusina sa likod. Ipasa sa chef para lutuin. Sige, ihain na natin. Ah! Anong kinakain niya? Sobrang hirap tanggapin. Ikaw, lumapit ka at tulungan akong punasan ang bibig ko. Ah! Hindi. Ayaw ko. Shenmue, tulungan mo ako. Sinasabi niya ang pangalan mo. Bakit ako papasok? Nakakainis. Okay na ba ito? Maganda. Ito ang tip para sa iyo. Wufoo Bank Paper Market, ito ba ay? Ito ba ay? Tama nga, ito ang bagay na iyon. Talagang para sa akin ito. Hahaha. Ah! Wow! Saan ka nakakita ng kakaibang merkado? Narinig ko na ang kakaibang barya ay napakamahalaga. Maaaring bigyan ng pagkakataon ang kakaibang web. Libo lang ang kailangan para makabili ng kakaibang barya. Narinig ko na may mayamang tao na gumastos ng 100 para makabili ng isa kakaibang merkado. Hindi ko akalain na ang bisitang ito ay biglang nagbigay ng 1 barya bilang tip. Anyway. Say that's it. Shenmue. Buti na lang at hindi ko ito ipinasa sa iyo. Sigurado akong nagsisisi ka na ngayon, di ba? Boring. Magpapanggap ka pa rin dyan, abangan mo na lang. Nakakain na ako. Pakikuha na lang itong plato. Kung susunod ka lang, makukuha mo ang pera. Walang problema. Mahal naming bisita. Ah, ah. Ay naku. Talaga namang matigas ang ulo mo. Magbayad ka. Ikaw ang sinadyang humadlang sa akin. Ah, kahit na ang bisita ay mahirap. Ang mga patakaran ay mga patakaran. Ako ang magbabayad. Gagamitin ko ang peking pera para bayaran ang plato. Sigurado ka bang gusto mong magbayad ng danyos? Sigurado ako. Pasensya na. Ang presyo ng mga plato sa kantina ito ay ganitong halaga. Hindi sapat ang pera mo. Ah, ang perang ito ay pwedeng ipalit sa labas ng 1 milyon. Paano hindi mo mabibili ang isang plato na ito? Ah, hindi namin kailangan ang pera ninyo, mga tao. Wala kaming pakialam dito.
Paano kita parurusahan? Ah, ah, ah. Ayoko mamatay. Ha ha ha. Napaka-interesante ng mga ekspresyon ng takot ng tao. Sino ang pipiliin kong maglingkod sa akin ngayon? Hindi, wag akong piliin. Bata, hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot? Ikaw na lang. Mabilis, halika at kunin mo ang platong ito. Hihi. Shenmue, wag munang pumunta. Sinasadya niyang tinatarget ka. Huwag mag-alala. Alam ko na. Naghahain ka ng plato, di ba? Huwag nang sayangin ang oras. Diretso na tayo sa susunod. Nye, nabaliw ka na. Hindi sapat ang pera mo para sa kabayaran. Maghanda ka ng mamatay. Sinira mo ang mga bagay. Kailangan mong magbayad. O kaya ay magdusa. Nye, huwag magmadali. Pakiusap, pakilagay ng isang piraso ng money na may isang sako ng pera. Dito lang kakainin. Ha? Anong ibig sabihin? Sinasabi sa mga patakaran, basta kumain ka, ikaw ay isang customer ng kantina. At lahat ng empleyado ng kantina ay kailangang gawin ang kanilang makakaya upang matugunan ang pangangailangan ng mga customer. Ang galing mong customer. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Naman, wag mo namang ganyanin. Ang pangalan ko ay Shenmue. Anong ginagawa mo? Tingnan mo na agad. Nasira rin niya ang pinggan. Mukhang hindi mo pa naiintindihan. Nagamit na ni Ginoong Shenmue ang mga patakaran para makahanap ng paraan makalusot. Ano? Kailangan ko rin mag-spend. Kailangan ko ring maging customer. Na-verify ko na ito kanina sa'yo. Walang pangalawang pagkakataon. Bakit ganito? Ginoong Shenmue, pwede ko bang malaman kung mayroon pa kayong ibang kahilingan? Pakipatawag naman ang may-ari ng kantina ninyo. Gusto kong bilhin ang kantina na ito. Hindi kayo nagbibiro, ano? Kahit na bumaba ang kita ng kantina namin kamakailan. Gusto ko pa rin itong bilhin. Kailangan ay hindi bababa sa 9 milyon na coin. Siyempre, hindi ito biro. Basta tulungan mo akong mahanap ang boss. Ito ang iyong tip. Ah, ah. 300,000 barya. 300. Ang daming pera. Katumbas na ng 2 taon kong sahod. Ito ay isang nakatagong malaking tao. Shenmue, ang dami mong pera. Bakit hindi ka tumulong kanina? Bawat isa ay dapat managot sa kanilang sariling ginawa. Wala akong obligasyong ipasa ang mali sa iyo. Gino Shenmue. Sandali lang po. Aalis ako para tawagin ang may-ari. Walang problema, maghihintay na lang ako dito. Tungkol sa iyo. Mangyaring sundin ng mahigpit ang mga patakaran at gampanan ang iyong mga responsibilidad. Shenmue, ayokong mamatay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ginoo, tungkol sa nangyari kanina. Huwag mo na itong isipin. Ako ang nagkamali. Tara na. Walang problema, walang problema. Aalis na ako. Hihi. Ito ang Ginoong Shenmue. Oh, ikaw ang bibili ng aking midnight dinner. Tama, ako nga iyon. Tunay na matalino ang paningin mo, sir. Naniniwala ako na napansin mo na rin. Kahit na medyo nagbago ang kita ng kantina ko kamakailan. Siguradong ang lokasyon at laki nito ang pinakamaganda sa lugar na ito. Tama nga. Naniniwala rin ako sa magandang kinabukasan nito. Kahit na ang midnight dinner noong nakaraan ay hindi masyadong sumikat sa umpisa. Naging malaking tagumpay sa huli. Isa sa mga pinakakakaibang hotel sa mundo. Sa pagkakataong ito, siguradong mauna akong kunin ito. Ang galing. Sa wakas, may kukuha na ng gulo na ito. Hindi pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Medyo mahal ang presyo ng binibenta ko, Sir Chen.
Hindi mo kaya bang makuha ito? Sabihin mo na lang ang halaga. 7 milyong barya. Ito na ang inyong kantina. Boss, baka naman masyado kayong mataas ang presyo. Kaya bang ibenta dito ng 7 milyon? Tingnan niyo ang ekspresyon ni Ginoong Chen. Mukhang hindi okay, masyadong mataas. Kung hindi akma ang 7 milyon kay Ginoong Chen, pwede pa nating pag-usapan. Hindi ko kailangang magbayad ng 00,000 yen. Hindi ko kailangang magbayad ng 00,000 yen. Ngayon na, magkaisa na tayo. 00,000 yen. Ginoong Chen, hindi ka ba nagbibiro sa akin? Siyempre, hindi. Ngunit may isang kondisyon sa aking dagdag na budget. Sabihin niyo po. Lahat ng empleyado sa kantina ay dapat manatili sa akin. Hindi mo sila pwedeng dalhin. Kailangan niyong iwanan kami. Basta't ang kantina ito ay maaari kong ibenta at kumita ng malaki. Talagang napakakapaki-pakinabang ng transaksyon ito. Aalis na ako ngayon. Ang mga empleyado dito ay lubos na ipinagkatiwala sa iyo. Hindi ko alam kung gaano katagal maghihintay si Ginoong Chen para magbayad. Para makapaghanda na ako ng kontrata, hahaha. Ngayon na lang. Mas gusto ko ang bayad sa cash. Diyos ko. Sobrang dali lang ilabas ang ganitong halaga. Talagang napakaayos ni Ginoong Chen sa negosyo. Kapag nilagdaan mo na, ang kantina ito ay iyo na. Ito ay... Huwag mag-alala. Ito ay isang kasunduan. Pagkatapos mong pumirma ng kontrata, ikaw na ang may-ari ng kantina ito. Walang ibang makakakuha ng kantina ito nang walang pahintulot. Kabilang ako. Maaamoy mong mararamdaman. Ang kantina ito ay parang ring ng space ring. May koneksyon na tayo. Simula ngayon ang mga patakaran sa kantina ito. Ako na ang magpapasya. Sobrang laki ng kita. Sobrang laki ng kita ng aso. Hindi na kailangang maghatid, hindi na kailangang maghatid. Naway magtagumpay si Ginoong Chen sa kanyang negosyo. Hey, aalis na ako, hehe. Ngayon, ako na ang may-ari ng kantina ito. Kailangan kong ayusin ang mga patakaran. Walang problema. Ikaw ang may-ari. Sundin ang gusto mo. Itinatakda ko ang espesyal na misyon na ito. Nagtapos ito ng 2:30. Maaari na kayong umuwi. Salamat, Chen Mu. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong hindi kami makakalabas ng ligtas. Patawagin mo ang lahat ng empleyado. Pagkalipas ng 0 minuto, magkakaroon ako ng pulong. Okay, boss. Kantin, Begong. Liangtang, Begong. Ako si Chen Mu. Ang dati ninyong boss, ay ibinenta kayo at ang kantin sa akin. Simula ngayon, ako na ang bagong tao dito. Liangtang, Begong. Walang pagkakaiba kung sino ang darating. Pareho lang silang mga hayop. Alam ko na ang dating namamahala ay may utang sa inyo ng 6 na buwang sahod. Ngunit iba ako sa kanila. Wow! Lahat na naantalang sahod. Ibibigay ko ng buo dito mismo. Hintayin lang ang pag-verify at pagbabayad ni Manager Lee. Tingnan mo ang daming peking pera. Huwag kayong maingay, hindi ako bulag. Hindi bababa sa 100,000 yan. Basta't patuloy tayong magtrabaho ng mabuti. Sinasalita ko sa inyo. Bawat buwan ay maayos na ipapadala ang sahod. Mga empleyado ng kantina. Shishangpin. Sa wakas nakapag-ipon na ako para ikasal. Boss. Ikaw ang aking Diyos.
Kahit maliit na halaga, nakakakuha pa ng pasasalamat mula sa empleyado. Kailangan ko ring pasalamatan ang nakaraang boss. Sige, may kailangan lang ako gawin. Uuna na ako. Nandito lang kayo. Mag-antay lang kayo ng balita ko. Ingat, boss. Kahit binili ko ang Midnight Food Court, nakapagbigay ito ng ilang tulong sa mga eksena. Pero sa ngayon, ang lakas ko ay hanggang sa antas ng kwebing lang. Kung ganito pa rin katulad ng dati. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito, tiyak na mapapahama. Makakatagpo ng mas mataas na antas ng kababalaghan. Hindi pa rin makakatakas sa kapalarang mapatay. Kailangan ko nang maghanda ng mga kagamitan para sa kaligtasan. Jitset, ang late na, may taxi pa rin. Ginoo, sa Wangjiang Community. Kahit nakakaunti ang sasakyan sa gabi. Pero hindi ba't medyo sobra ang bilis na ito? At saka, parang may bahid ng dugo sa loob ng sasakyan. Talagang may problema ang sasakyan na ito. Mukhang napasok ako sa isang kakaibang eksena na gumagalaw. Isang nakakatakot na taxi. Sa kakaibang katapusan ng mundo. Kailangan harapin ng tao ang tatlong pangunahing banta. Napiling malas na tao. Kailangan maghanap ng paraan upang makumpleto ang misyon. Ang pangalawang uri ay ang magpanggap na karaniwang tao. Hindi mo namamalayan na dinadala kanila sa panganib. At ang ikatlong uri ay mas mahirap iwasan. Dahil hindi mo talaga napapansin na ikaw ay nasa kakaibang sitwasyon. Kapag napagtanto mo na, karaniwan ay huli na. Buti na lang sa nakaraang buhay ko. Narinig ko ang mga patakaran ng mga multong taxi. Basta't may sapat na barya ng multo para sa pamasahe. May iwasan mong makulong dito. Kung wala kang pera, kailangan mong gawin ito bago tuluyang masarado ang sasakyan. Tumalon agad mula sa sasakyan para makaligtas. Kung ikaw ay tanga at mahirap pa, at sakay ka pa ng ghostly taxi, magiging isang kakaibang nilalang ka na lang. Magiging isang anino sa kalawakan. Pero mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Ang ghostly taxi ay hindi sumusunod sa batas ng physics. Napakabilis nitong tumakbo. Magandang paraan ito ng transportasyon. At habang nasa loob ka, makakaiwas ka sa mga kakaibang panghihimasok mula sa labas. Kailangan nating mag-isip ng paraan para makuha ang sasakyan na ito. Pagdating sa pagbabayad, 1,000,000 na kakaibang pera. 1,000. Ang mahal naman nito. Walang pera, wag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang. Wag kang mag-aksaya ng salita. Wag kang mag-aksaya ng salita. Hindi mo kayang bayaran ang pamasahe. Wag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang. Sino ang nagsabing hindi ko kayang bayaran? Kaya kong ibigay. Kaya mo bang kunin? Ha? Itong batang ito talaga may 60,000 kwento. Mga patakaran ng mahiwagang taksi. Bayad ng pasahero ang pamasahe para makaalis ng ligtas. Pero sinasadyang tinatakpan ang metro gamit ang katawan mo, para hindi ko makita ang tunay na bayad sa daan. Diretsong nabubukas ng napakataas na presyo para takutin ako. Sigurado kang hindi ko kayang maglabas ng ganitong kalaking kwento. Sa ganitong paraan, maaari mo akong mapanatili ng makatwiran. Di ba?
Sino ba talaga itong batang ito? Kakaisang buwan pa lang ang nakalipas nang mangyari ang pagbabago. At alam na niya ang mga patakaran ng scene ng ganito. Medyo matalino ka rin pala. Kung alam mo na nga lahat. Pagkatapos magbayad, umalis ka na agad. Huwag dito mag-aksaya ng oras. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala. Itong mga palengke. Naiinggit ka ba o hindi? Kung gusto ko, maibibigay ko ba? Haha, syempre maibibigay ko. Idadagdag ko pa sa iyo ang 10,000. Ano ang ibig mong sabihin? Basta tatanggapin mo ang aking mga kondisyon. Ang 10,000 ito ay para sa iyong kabayaran. Kung magiging maayos ang ating pakikipagtulungan, bawat buwan ay magkakaroon ka ng katumbas na bayad. Anong mga kondisyon? Maging eksklusibong super ko. Yung tipong nandyan agad kapag tawagin. Kung maganda ang serbisyo, magbibigay pa ako ng dagdag na bonus sa'yo. Sa isang buwan, kumikita lang ako ng higit sa 3,000. Pero ang generous na bayad niya, ay parang halaga na ng sarili naming. Para ipakita ang aking sinseridad, magpapadala na ako sa iyo ng advance na 2 buwang sahod. Sang-ayon ako. Natapos na ang kasunduan. Simula bukas, ikaw na ang bahala sa araw-araw kong ischedule. Tanggapin mo ang telepono ng boss na ito. Saka mo lang ako tawagan. Sisiguraduhin kong makikita ka namin sa loob ng 1 minuto. Napaka-generous mo namang makipag-ugnayan. Kailangan kong mag-perform ng maayos. Hindi ko dapat palampasin ang malaking kliyenteng ito. Maganda. Dumating ka bukas ng umaga sa ganap na 1-0. 0-0 dito para sunduin ako. Boss, huwag kayong mag-alala. Palagi akong maaasahan sa aking mga gawain. Kakaumpisa lang ng kakaibang katapusan ng mundo. Dumarami rin ang mga kakaibang tanawin. Ngayon, ang mga karaniwang tao ay ayaw nang lumapit sa mga kakaibang tanawin. Hindi na sila kusang pumasok. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito upang makamit ang rurok ng aking buhay. Ngunit sa aking kasalukuyang kakayahan, hindi ko pa kayang pumili ng mga kakaibang tanawin na nangangailangan ng puwersa upang masako. Tama, naaalala ko na ang Museo ng Hamog ay nandito lang sa paligid. Museo ng Mist. Dito ay mayroong maraming makapangyarihang koleksyon. May-ari ng museo, Duke William. Mayamang kasaysayan. At ang museo ay mayroong profesional na security team na maingat na nagbabantay sa mga mahahalagang koleksyon. May hawak si Duke William ng isang pambihirang yaman. Mabigat na armor ng mga patay. Kalasag ng kamatayan. Ang panangga na ito ay may malakas na kapangyarihan ng proteksyon. Kayang pigilan ang karamihan sa mga pinsalang dulot ng mga kakaibang nilalang. Pero ang paraan para makuha ang gamit na ito ay hindi sa pamamagitan ng pagtapos ng misyon. Kailangan kusang ibigay ito ng Duke. Batay sa nakaraang alaala. Kamakailan, nakatagpo si Duke William ng ilang pagsubok. Sa kabila nito, nananatili siyang maganda ang anyo at asal. Sa totoo lang, nagsusumikap ako para makalikom ng pondo. Kaya lang, ang hindi ko kailanman kakulangan ay ang mga peke. Boss Chen, siguro hindi ka pa nakakain ng almusal, no? Hinabol ko na lang at binili ko para sa'yo. Medyo nasa oras naman. Ito ang pangunahing tungkulin ng isang personal na driver. Maraming salamat sa papuri, boss. Sakay na tayo. Kailangan mong pasayahin ang boss. Nababahala ka pa bang hindi makakuha ng bonus? Alam mo ba kung saan may mall na pwedeng bumili ng kakaibang regalo? Para sa posisyon mong boss, dapat hanapin mo yung mga high-end na mall. Tama, mas mataas ang antas, mas maganda. Sa labas ng bayan, may isang mall na nagbebenta ng mga mamahaling luho. Gusto mo bang pumunta roon at tingnan kung may gusto ka? Sige, dalhin mo ako roon. Ayos, umupo ka ng maayos. Aalis na tayo. Hindi ko akalain. Medyo positibo pa ang saloobin ni Old Wang. Talagang totoo, ang pera ay may kapangyarihang magpabago. Dito ba talaga?
Magpahinga ka dito at bantayan mo ang sasakyan. Pagkatapos kong bumili, babalik na ako. CJ, boss. Talagang masusing mag-isip si Boss Chen. Kung aalis ako sa mahiwagang taksi, ang pinakamataas na antas ko ay isang mahiwagang mandirigma. Kung makasalubong ko talaga ang matibay na kalaban, wala na talaga akong magagawa. Pero kung sakaling ako ang magmamaneho para kunin ang trabaho ng boss, syempre, magkakaroon siya ng walang kapantay na tiwala. Kahit gaano pa katatag ang kalaban. Hindi siya matitinag. Ang taas, talagang mataas. Kahit na ito ay panahon ng tag-init. Ang temperatura sa loob ng mall ay bumaba sa punto ng nagyelo. Mukhang talagang kakaiba ang tanawin dito. Napakaraming madilim na pulang mga bakas ng kamay. Mukhang ang pamilihan na ito ay nakasagap na ng maraming malas na tao. Hayaan mong tingnan ko kung anong uri ng sorpresa ang maibibigay nito sa akin. Maligayang pagdating. Ano po ang nais ninyong bilhin? Ngunit huwag ninyong isipin na makakatakas kayo, ha? Kung ikaw ay mamimili dito, makakaalis ka ng ligtas. Mukhang ito ang patakaran ng inyong mall, di ba? Mangyaring pumili ka agad. Huwag mo akong gawing tanga sa mga ganitong laro. Kung hindi ako nagkakamali, kahit hindi ako bumili ng kahit ano, makakaalis pa rin ako ng ligtas, tama ba? Paano mo nalaman? Madami na akong nakitang ganito noon. Sabi ng patakaran, basta bumili ka lang, makakalabas ka na ng mall. Pero ito ay isang uri ng panlilin lang. Yung mga unang pumasok sa mall. Dahil gustong makaalis agad, pilit nilang pinipili ang mga produkto. Pero sa huli, hindi nila mababayaran ang sapat na perang pangbayad, kaya nalalabag nila ang patakaran. Kaya ang ending, kailangan nilang iwan ang kanilang buhay dito. Sa totoo lang, napakadali lang malagpasan ang problema. Sabi ng mga patakaran, pwede kang umalis pagkatapos magbayad. Pero hindi nakasaad na hindi ka pwedeng umalis kung hindi ka magbabayad. Kahit na ngayon palang tumalikod na ako at umalis. Hindi mo ako magagawang pigilan. Ginoo, matalino ka talaga. Totoo, maraming tao ang naloko ng mga patakaran. Dahil nakita mo na ang paraan palabas. Kaya umalis ka na. Hindi kita hahadlangan. Bakit ako aalis? Nandito ako para mamili. Mamili sa tingin mo kaya mo. Tama. Dalhin mo ako sa pinakamataas na counter nyo. Ginoo, wag mo nang gawing mahirap ang sitwasyon mo. Ang pinakamurang bagay sa aming mall ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 kwarta. Kaya mo bang gumastos ng ganyan? Sobrang malakas ng hangin, hindi ko narinig ng maayos. Ano ang sinabi mo kanina? Ah, nagmimiti ba ako? Walang problema. Dadaling kita sa si area sa ika-6 na palapag. Isaria de alta gama ti encima. Que vos conseguir realmente mostrar su porte distinto. Mito bem, iso mesmo. Uma recompensa pelo si bom caminho liderana. Esto compresa. Pod liderar na frente. Por favor, por aquí. Senhor, narito ang lahat ng mga luxury brand mula sa mundo ng mga misteryo. Maaari kang pumili ng kahit ano. Kung nais mong mapahanga si Duke William, dapat mong alamin ang kanyang mga gusto. Sa mga tahanan ng mga maharlika, karaniwan ay hindi nawawala ang mga kilalang alak. Anong uri ng alak ang nais mong bilhin, Ginoo? Lahat ng produkto sa aming tindahan. Lahat ay ginawa ayon sa mga paboritong lasa ng mga espesyal na customer. Kung hindi mo kayang bilhin, maging katulad ka na lang ng dati mong kaibigan. Bigyan mo ako ng 1 bote ng pinakamahal na alak dito. Ang packaging ay dapat pinakamarangya. 100 bote. Talaga namang tanga. Akala mo ba dito pwedeng magbayad gamit ang normal na pera? Nakikita ko kung gaano ka pa katagal makakaya. Sige po, Ginoo, sandali lang po.
Ginoo, lahat na po ay handa na. Kabuuan ay 23 milyon na ghost coins. Kung wala kayong pambayad, mukhang kailangan ninyong sumunod sa patakaran dito. Kailangan ninyong manatili dito at bayaran ang utang na ito. Huwag mo akong takutin. Kaya ko pang bayaran ang halagang ito. Ang sinasabi ko ay mga misteryosong barya. Ito ay 23 milyon. Kailangan mong gumamit ng misteryosong merkado para magbayad. Akala mo ba kung ano ang ibinibigay ko? Hindi ito possible. Isang buwan pa lamang mula nang dumating ang bagong mundo. Paano siya magkakaroon ng ganitong karaming misteryosong barya? Naka-confirm na ba? Pakiusap, Ginoo, maghintay muna kayo dito sandali. Ang ganitong malaking halaga ng transaksyon. Kailangan ng presensya ng manager. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Mabilis lang, may mga kailangan pa akong gawin. May mga bagay pa akong kailangang gawin. Manager. May customer sa ibaba. Bumili siya ng 10 bote ng mamahaling alak ng sabay-sabay. Alaynan, hindi mo na naman siguro. Naging katulad ng isang hangal na gumagamit ng pera ng tao. At akala mo ay customer natin siya. Nasuri ko na. Totoo nga ang peking pera. Yung mga yan, mahigit 1 milyon na nakalabas lang dyan. Dali, samahan mo ako tingnan natin. Mahigit 2,000 na piraso. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Grabe, totoong peking pera pala. Ha. Napakamahal na bisita. Dapat talagang paglingkuran ng mabuti. Oh. Mahal na bisita. Pasensya na sa paghihintay. Ako ang manager dito, si Son Qian. Nandito ako upang maglingkod sa inyo ng taos puso. Paano po kayo tinatawag, Ginoong He? Ang apelyido ko ay Chen. Ginoong Chen, nakapaggastos na kayo ng 1,000,000,000. Binabati kita sa pagiging unang gintong customer ng Fallen Mall. Ito ay isang mataas na karangalan para sa iyo. Alam kong nagmamadali ka. Ngunit huwag kang magmadali. Hindi ko pa natatapos ang pamimili ko. Tugtog. Hindi pa tapos bumili. Siyempre, ang 10 bote ng alak na ito ay simula pa lang. Dalhin mo ang pinakamahal na alahas sa tindahan ninyo. Para kang walang pakialam sa halaga. Itong kwintas na gawa sa kristal na nagkakahalaga ng 100,000 ginto. Pinakamahal na alahas sa mall. Ibalot mo na. Kukunin ko rin ang mga relong ito. Walang problema. Kabuang 00 na barya. Pakiusap, magpahinga ka muna. Tutulungan ka naming ibalot. Ha. Ang komisyon na ito ay sapat na para makabili ako ng kalahating lungsod. Talagang maganda ang mga produkto dito. Sa hinaharap, tiyak na magiging mas marami pang kakaibang lugar ng pagkonsumo. Nandyan ba ang namamahala? Gusto kong makipag-usap sa kanya. Tatanungin ko kung magkano ang halaga para mabili ko ang mall. Bumili ng pamilihan. Pasensya na, Ginoong Chen. Nasa business trip ang aming leader. Wala akong kapangyarihang magdesisyon. Hintayin mo na lang siyang bumalik. Maaari ko bang ipaalam sa iyo agad pagbalik niya? Sige, wala nang ibang paraan. Ginoong Chen, kung kailangan mo. Maaari kitang bigyan ng Supreme Black Gold Card. May mga espesyal na benepisyo ba? Kung gusto mong mamili sa mall, magpapasara kami ng maaga. Para masiguro ang iyong pinakamataas na karanasan sa pamimili. Kaya pakiusap, tulungan mo akong mag-issue nito. At kailangan ko rin ng 50,000 Ghost Coin Shopping Cards. Narito ang iyong Supreme Black Gold Card. Ito ay isang shopping card na ibinibigay ko sa iyo. Isang munting pasalubong mula sa akin.
Salamat. Sa murang edad, mayroon ka ng space ring. Mukhang hindi basta-basta ang taong ito. Dito na lang muna tayo ngayon. Mayroon pa akong ibang bagay na dapat asikasuhin, aalis na ako. Pagbati kay Ginoong Chen, ang aming itinuturing na si. Inaasahan namin ang iyong muling pagbisita. Boss, nandito na tayo. Nagawa na natin ang maraming paghahanda ng maaga. Kailangan nating makuha ang Death Heavy Armor sa pagkakataong ito. Pumunta ka sa malapit na lugar at magpahinga ka. Sasabihan kita kapag tapos na. Isa na namang dumating. Bro, nakatanggap ka rin ba ng abiso sa misyon? Makipagtulungan tayo. Mas maraming tao, mas malaki ang sansa. Walang interes. Ang pagsasabi at pagtataksil ay karaniwan sa katapusan ng mundo. Ang pagsasabi at pagtataksil ay pangkaraniwan sa panahon ng apokalipsis. Sige, makipagtulungan sa iba. Hindi mo alam kung paano ka mamamatay kapag dumating ang panahon. Ay! Sobrang yabang ng batang ito. Kahit na nasa ganitong sitwasyon, nagmamagaling pa. Walang kapatid na tumutulong. Walang ibang daan kundi ang kamatayan. Mahal, sobrang nakakatakot ang kakaibang misyon na ito. Natatakot ako. Hahaha, ayos lang. Sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng napakahalagang pamilihan ng mga multo. Siguradong makakaya ang misyon. Easy, para lang makakuha ng isang piraso ng ginto. Gumastos ako ng napakaraming pera. Ngayon, umaasa na lang ako dito. Mahal, alam kong ikaw ang pinakamagaling. Sobrang gusto ka ng tao. Huwag mo akong iiwan Hahaha. Siyempre, basta't makikinig ka ng mabuti. Matapos ang kakaibang misyon na ito, maghihiwalay ako at pakakasalan ka. Hindi ko akalain na makakakuha pa ang taba ng ito ng mga multong barya. Pero isang multong barya ay katumbas ng 10,000. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa nakakita ng mayamang tao. Maligayang pagdating sa Museo ng Hamog. Kayo ay bibisita bilang mga bisita sa nakatago rito na general na multo. Pamilya ng Duke William. Mangyaring tamasahin ang piging na inihanda ng Duke para sa inyo. Nye. May bagong bisita na naman. Ay. Ito ba ay ang kakaiba? Ito ang unang pagkakataon kong makita. Mahal kong, hindi naman siya sasamantalahin na pumasok tayo para. Tulungan tayo mula sa likod at kainin tayo, di ba? Huwag kang matakot, siya ay isang maliit na tauhan lang. Hindi niya magagawa ang kahit ano sa atin. Bless you. Katulad lang siya ng mga nakaraang kalaban. Hindi marunong magpahalaga sa etikete at kuripot pa. Pagbisita kay Duke William. Hindi mo man lang alam kung ano ang kukunin. It's set, may isa pa. Bakit hindi ka pa pumapasok? Ayaw kong sayangin ang oras ko sa isang taong malapit ng mamatay tulad mo. Ikaw ang tagapangalaga ni Duke William, di ba? Tama. Pumunta ka sa bulwagan at maghintay. Huwag kang nandyan. Pasensya na sa abala. May nais akong ibigay na regalo sa'yo. Itong munting pasalubong, para maipakita ko ang aking paghingi ng tawad. Maganda. Sa wakas, may nakakaintindi ng paggalang. Ito ay isang mamahaling relo na nagkakahalaga ng 300,000. Ang panauhing ito, nagkamali ka ba ng regalo? Para sana ito sa Duke, di ba? Ito ang para sa iyo talaga. Pinagpaguran mo ang Duke ng kalahating buhay. Ang tapat na ito ay kahanga-hanga. Kahit na ako ay isang katiwala lang, dim. Chen, mayroon pa rin akong ilang kapangyarihan. Malaya kang mag-anyaya. Tinitiyak ko na makakalabas ka ng buo mula sa Misty Museum. Salamat. Ilang daang libong mga misteryosong barya lang ang kapalit ng isang amulet para sa buhay. Sobrang halaga ng regalong ito.